Din sa para ayaw gumana. May microphone din. Ay, sorry po. Yeah. Good morning again, Jubilee Guzman, TWBL and Margo TV Philippines. Para lang daw po dun sa aming mga kagaya ng mga musikero at musikera. Alam niyo po, marami po kami problema dun sa I'm from media also, but yung music po nga, halimbawa, na-register na namin, tapos binabago lang yung tono, pero yung lyrics ganun pa rin. O kaya naman po, yung lyrics ay nandiyan dyan, pero iba yung tono. Paano po ba yung paano namin maipagtatanggol yung aming mga ginagawang gano'n na-compose namin, tapos meron pa akong isang instances, hiniram nung kaibigan ko po yung actually, pinano na nila, nirecord na nila, masakit akin yung kanta ko yun. Tapos, nirecord na nila, na-ibenta na nila, and yet, wala man lang acknowledgement na ako yung nag-compose, di ba? Pero, paano nila nare-register yung gano'n? Tanong lang po, Attorney Barba. Well, sinasabi nga po natin na yung copyright exists from the moment of creation. So, kung titignan mo po talaga, hindi na kailangan na-rehistro or repa-record. Opo. But we encourage artists na rehistro nila para may proof kayo na sa inyo. So, yung BCRR namin, kung may mga nag-a-apply, basically, hindi na nila tinatanong. So, ang remedy po ninyo is to file a copyright infringement case sa amin. Pwede rin po sa court eh. So, pero syempre, pag administrative po, mas mabilis. And nagbibigay din po kami ng damages. Pero attorney, alam naman po ninyo ang magastos po ang magdemanda. Pero sana po, mabigyan nyo kami ng idea na paano, kasi actually yung isang kanta, hindi mo na i-register, pero akin talaga yung kanta. I-register mo kagad. I-register. Meron din po kami dahil nga po alam naman natin na syempre magastos yung demanda, yes. Meron din po kaming mediation. In fact, si Assistant Director Tim din yung nag-handle yung ADR natin, Alternative Dispute Resolution. Ngayon, may bago nga kami, mediation outside the litigation. So kahit wala pang kaso, mag-request lang kayo sa kanila at papatawag nila kung sino man yung sinasabi ninyo na nag-infringe, diba, sa inyo, at pag-uusapin kayo. So, para wala pa pong gastos, may iwasan na, at may iwasan din po yung sama ng loob. Diba? Usually, magkakaibigan yung mga yan, kamag-anak, paminsan, diba? So, kasi pag demandahan na, syempre, iba na yun. Yeah, final na lang. Yung po, halimbawa sa internet po, di ba? Nag-broadcast din po kami. Nagagamit namin minsan yung mga tugtog na gusto namin. But then, may copyright niya po. Ano po yung pinakamagandang gawin para hindi sila magalit? O what to do the best na hindi mo galit yung may-ari ng copyright niya? Thank you. Patutugin nyo na lang po, happy birthday. Sapagkat nag-expire na yata so public domain na siya. So pwede nyo gamitin yung mga nasa public domain na yun ang pinaproject namin ngayon sa BCRR na magkaroon kami ng registry sana para alam ng mga tao kung ano yung pwede ng gamitin na walang paindulot. So nag-i-coordinate kami ngayon sa PSA yata para makakuha ng information sino ba dito yung mga patay na or ilang years na yan. Kasi yung copyright protection is as long as buhay ka, plus 50 years sa pagkamatay mo. Plus 50 years? Ala. Sa ibang bansa ngayon, 70 years yung ibang bansa ngayon. So pinapag-aralan din namin niya kung pwedeng ma-extend to 70. So, pag nag-expire na yun, kahit sino pwede nang dumami.